Pagkaalis nga ng estudyante ko papunta nga sa school ay natulog ulit ako. Hindi rin kasi ako agad nakatulog kagabi tapos nga ay breastfeed pa ako kay Sia kaya naman pagising-gising din ako. Alas 8 nga ng umaga ay bumangon na rin ako at nagkanaw na rin ako ng kape. Partneran ko na nga lang etong kape nitong mga toasted na tinapay. Etong ang mga toasted na tinapay ay napakasarap nga isawsaw nga lang sa kape. Kung relate sa akin dito, mag-isa nga lang akong kumakain kasi nga ay si Sia ay tulog pa. Fast forward na nga tayo mga mari at eto nga't nagluluto na ako ng tanghalian at gising na rin nga si Sia. Napakaingay nga nitong manood nga si Sia kaya naman sabi ko nga hindi siya pwede sa sinihan at siya'y mapapalabas. Eto na nga lang ang naisipan kong ipaulam nga dun sa dalawang estudyante ko. Nagprito na nga lang ako dito ng manok. Para naman nga hindi nga tuyong-tuyo yung ulam nila ay nagawa na nga lang ako ng gravy para sa usawan nila. Tapos ko nga magluto ay naligo nga din ako agad at anong oras na kasi. Pagkaligo at pagkabihis ko nga ay pinagplansya ko naman eto nga estudyante ko ng uniform. Dito na nga lang ako sa may kama nga na malansya kasi nga iisa lang naman etong paplansyahin ko. Mamadali na din ako kasi niyan at ako'y mag-aasikaso pa ng mga pagkain nila. Tapos ko naman mamalansya ay magsisimula na nga akong ayusin eto nga mga dadaling kong pagkain sa school. Nagsimula na nga akong magsandok ng mga kanin nga nila dito nga sa baunan. Habang sinasandok ko nga etong kanin ay umuusok pa nga kasi nga ay bagong luto pa. Yung mga ulam naman nila ay nilagay ko na nga kanina doon nga sa isang lagayan. Ay handa ko na nga rin yung mga kutsara na gagamitin nila. Pinagtatakpan ko na nga itong mga pagkain nila para nga mailagay na nga doon sa lunch bag nila. Kumuha na nga rin ako ng malamig na tubig dito nga sa may rep at isasaling ko nga sa mga tubigan nila. Isang anak ko nga lang ang nagpalagay nga ng yelo dito nga sa tubigan niya. At dahil nga natapos ko nang asikasuhin ito nga mga pagkain nila ay isa-isa ko na nga ilalagay ito sa mga lunch bag nila. Yung gravy nga ay nilagay ko naman sa isang plastic labo at nilagay ko nga sa container ng ulam burger. Ito nga't nakaredy na nga itong mga dadalhin ko. Hindi na nga muna ako nakapagsuklay kanina pagkapaligo ko nga't marami pa nga ako inintindi kaya naman ito nga't bago pa nga lang ako magsusuklay. Ako naman ay simple lamang mag-ayos talaga. Nagpupulbos nga lamang ako at minsan nga ay naglalagay lang din ako ng lip tint kapag ka nga aalis. Totoo lang talaga hindi talaga ako marunong mag-makeup kahit nga yata manood pa ako ng tutorial. Yung panganay ko ngang anak ay marunong nga mag-makeup at ang sabi nga niya sa akin ay tuturuan daw niya ako. Sabi ko nga sa kanya ay saka na lang kapag ka nga may pambili na ako ng makeup. Like makeup lang naman daw ang ituturo niya sa akin. Fast forward na nga tayo mga marit, andito na nga ako sa may school. May mga estudyante na nga dito sa may kinukunan ng pagkain kasi naman ay 11:20 na nga ako nakaalis sa amin. Akala ko nga ay isa dun sa mga estudyante ay mga alaga ko at iaabot ko na lang sana ang kanilang mga pagkain kaso nga ay wala pa kaya naman nilagay ko na nga lang dito sa lamesa. Pagka-uwi ko naman dito nga sa bahay eto nga't magkausap naman kami nitong asawa ko. Sa opisina na kasi siya nag-aalmusal at dito naman sa atin ay tanghalian na. Late na nga nagising niya si Sia at dahil nga busy nga ako kanina ay hindi pa nga ito naliligo. Kaya naman pagkatapos nga namin kausapin ang daddy niya ay pinaliguan ko na rin siya. Nakaligo na nga dito si Sia at eto nga't nagpapakyut nga at sabi ko kasi ay pipicturean ko siya.